ayan, today is nag-crave tayo ng ating pandesal, kaya gagawa tayo. Ayan. Ang una ko lang ginawa is ito. Warm milk, tapos nilagyan ko siya ng yeast. Ayan. Kailangan, ayan, magbubbles. Para alam natin na active talaga yung ating yeast. And then, meron din ako ditong, ayan, oil. And then, sugar, salt, and egg. And, syempre, itong ating flour. Medyo marami ngayon kasi 2 portion yung ating gagawin. Dahil last time is konti lang yung aking nagawa, 1 portion. And, syempre, lalagyan natin siya ng milk powder para malinamnam yung ating bread. Ayan, umpisahan natin. Ihintay lang natin itong mag-bubbles ng mga 5 minutes pa siguro. Kasi hindi pa siya ready. Ayan. Nakakamiss talaga ang pandesal. And dahil nga dito is malamig ang weather, so mahirapan tayo magpalsa ng ating tinapay. Kaya, minsan ang ginagawa ko is, overnight proofing ko siya para sa umaga, ready siyang i-bake talaga. Ayan. Hintay natin mga 5 minutes pa. And, ihakalo ko na itong ating itong ating salt. Ayan. Tapos halo-haluin lang natin. Mix. Ihalo ko na rin yung ating powdered milk. Malinamnam kasi kapag may powdered milk. Pero, okay lang naman din kahit wala. Sa akin lang nilalagyan ko. Ayan, babay muna. Antay lang natin ito mag-bloom. And ayan, balik tayo dito sa ating ginagawa. Ayan, medyo nag-bloom na itong ating active yeast. Kaya naman ilalagay na natin dito sa ating mixing bowl. Ayan, imimix lang natin siya para wala siyang buo-buo dyan. And then, ang una ko lang ginawa is nilalagay ko lang itong ating mga liquid ingredients. Ayan, nagkakaroon ko dito ng 2 eggs dahil 2 portion nga yung ating gagawin. And then, saka ko naman ilalagay itong ating pang-mix. Imimix muna ko muna siya para talagang make sure na wala siyang buo-buo bago ko ilagay yung ating flour. Isinet ko lang itong ating electric mixer for 1 minute or very very low speed. And then after 1 minute is iset ko lang siya ng high speed for another 3 minutes. Ayan. And then yan ang itsura niya kapag ready na yan. Yung ating dough is very shiny. Kung wala naman kayong electric mixer na ganito, is pwede naman ang mano-mano. And dahil nga tinatamad ang inyong bida ngayon, kaya sabi ko is gagawa ako using the electric mixer. Ayan, para ang ating muscle ay makarest naman today. Kadalasan nga kapag gumagawa ako nitong pandesal is hindi na ako gumagamit ng electric mixer, manual ko na lang siya ginagawa dahil nag-i-enjoy ako. Pero ngayon nga is talagang tinamad tayo at nag-crave lang talaga ng pandesal, kaya ayan, gumamit na rin tayo niyan. After natin ma-mix itong ating dough is ilalagay naman natin siya dito sa ating mixing bowl, and then ilalagay natin siya ng cover, isiset lang natin siya, lalagyan natin ng timer for 40 minutes. Titingnan natin kung dapat siya mag-double size. And then, ito na nga, after 40 minutes, ayan, tingnan nyo naman size niya, nag-double size na. Ang bilis niyang mag-alsa kasi binalot ko talaga siya nitong cloth para medyo mainit. Dahil dito nga sa New Zealand ngayon is pa-winter, kaya naman sobrang lamig and matagal talaga tayong magpapaalsa niyan. Ang kadalasan naman ginagawa ko minsan kapag talagang mamadali ako is nagpipreheat ako ng oven, saka ko siya nilalagay doon. Pinapatay ko lang siya, tapos doon ko siya nilalagay para medyo warm siya ng konti. Mas mabilis siyang umalsa kapag ganun. And then, saka naman natin siya ilalagay dito sa ating rolling mat. Kaya kailangan lagyan natin ng konting flour dahil talagang maninikit tayo. And make sure na malinis ang ating kamay bago tayo humawak niyan. Kasi kapag nag-glove ako is talagang dumidikit siya. Minsan napupunit yung gloves. Kaya naman, syempre kailangan malinis yung ating kamay bago tayo portion itong ating dough. Hiniwa-hiwa ko lang siya para madali ko siyang i-roll mamaya. And then, kapag gumagawa ako nito is, biniweigh up ko siya para make sure talaga na pantay-pantay yung kanyang sukat para naman kapag niluto. Kasi minsan, na-try ko yung hindi ko siya sinukat and then merong mas maliit, mas malaki. And then yung iba is mas madaling maluto. Kaya hindi siya proportion. Kaya ang gagawin natin ngayon is, i-weigh up natin. Ayan, bali yung sukat ng ginawa ko is 50 grams. At dahil nga gusto ko sa pandesal ay yung bilog na bilog talaga siya, kaya talagang niroroll ko siya ng pagganyan. O diba, perfect ang kanyang pagkabilog. Yes! Bali itong gagawin natin ngayon is plain lang siya dahil wala akong available na cheese and ube. Kaya ayan, pagtsagaan na natin itong plain. At dahil masarap naman talaga itong original, kaya ayan, next time gagawa tayo ng other flavor. And then, after natin mabilog-bilog itong ating mga dough is, ilalagay naman natin siya dito sa ating breadcrumbs. Ayan, pag ganyan-ganyan lang. Minsan naman is, winiwisik-wisikan ko lang siya ng water itong ating top ng ating dough kasi minsan hindi dumidikit yung ating crumbs. Kaya ayan, lagyan natin ng konting water. After natin malagyan ng breadcrumbs, isa naman natin babalutan nitong ating mahiwagang tea towel. Ayan, para mabilis siyang umalsa. Bago yan is big shoutout muna sa ating new followers kay Mondre, Josie, Jenilyn, Mila Rodas, Win Nandar, and Shin Chan, and Richilda Pada. Ayan, big shoutout sa inyo. Balik tayo dito sa ating ginagawa.
And kapag bibake natin ito is, nagsiset lang ako ng, o nagpipreheat ako ng oven ng 180 and ibinibake lang siya ng 15 to 18 minutes. And then, ito na nga, after 45 minutes is luto na ang ating pandesal. O, ayan, tingnan naman, napakaganda ng kulay niya. Wow. Golden brown, nice and fluffy bread roll. Ayan, ayan ang aming paboritong pandesal. Yeah! And syempre, quality check. Kailangan nating tikman para natin malaman kung masarap ba talaga ang ating ginawang pandesal. And syempre, paborito ito ni partner. Nilalagyan namin ng butter and marmite. Ayan. And ako naman, ang paborito ko is peanut butter, pero wala tayong peanut butter na available ngayon, kaya hazelnut na lang ang ating ilalagay. And ayan, and kayo guys, paborito din niyo ba ang ating pandesal? Please comment down below para alam ko na ba kung saan nakakarating itong ating mga videos. And kayo naman ang aking ma-shoutout sa ating mga susunod pa na videos. Bye-bye!